Hello guys, welcome to my channel. At balik tayo muli sa ating video, sa ating content. At ang topic natin sa video nito ay ang tungkol sa biblical insight. Tungkol sa Kristo na umuugong sa ating kapanahunan, sa ating pamalaan. Sa pamagitan ng hinihingi ng mga makakaliwang grupo sa gobyerno sa pangkapayapaan. At kailangan natin bilang mamamayan ay malaman natin ang katotohanan ng mga bagay nito tungkol sa salita ng Diyos, sapagkat ayon sa Hebreo chapter 11 verse 3, ang sabi, sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. So sa Hebreo, sinasabi na ang salita ng Diyos ay may kaugnayan sa bawat pangyayari sa mundo, sapagkat lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. At sa pamamagitan din ng salita ng Diyos ay ating makikita ang nangyayari sa ating mundo. So, samahan niyo ako guys sa video ito at ating alamin ang katotohanan ng tungkol sa biblical insight tungkol sa peace talk na hinihingi ng mga makakaliwa at armadong grupo. So, ano ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol dito? Ano ang sinasabi ng ating panangsos tungkol sa usaping pangkapayapaan? Ano ang udyok at ano ang dahilan kung bakit humihingi ng usapang pangkapayapaan? So dito ating makikita na Lucas chapter 14 verse 31, dito ating makikita nang sabi ng Panginoon sa Kristo tungkol sa usaping pangkapayapaan, ano ang dahilan at bakit sila humihingi at bakit sila hihingi ng usaping pangkapayapaan upang maiwasan yung pagdigma ng isang tiyak ang pagkatalo. So dito, sabi ng Panginoon sa Lucas 14 verse 31, o alin hari na kung sasalubong sa pakikidigma sa ibang hari ay hindi muna uupo at sasangguni kung makakarat siya na may 10,000 na sa dumarating na laban sa kaniya na may 20,000. O kung hindi, samantalang malayo pa ang isa ay magsusugo siya ng isang sugo at hihilingin ang makailangan ng pagkakasundo. Ibig sabihin, hingi sila ng usaping pangkapayapaan dahil alam nila na matatalo siya. Alam nila na matatalo sila. Kaya nga, ang 10,000 laban sa 20,000 ay tiyak ang pagkatalo ng 10,000. Sapagkat dalawa laban sa isa. So dito natin makikita din naman yung bilang tayo yung mga Pilipino na napapanood natin, naririnig natin ang mga balita tungkol sa hinihingi ng armadong grupo na kapayapaan. Kung bakit sila humihingi ng kapayapaan dahil ang katotohanan ng salita ng Diyos ang sinasabi ng Panginoon tiyak ang kanilang pagkatalo. Kaya kung hindi magiging maingat ang ating gobyerno tungkol sa mga bagay nito, sapagkat sa maraming karanasan, pagbibigay ng amnestiya sa mga kaliwang grupo at ang pagsulong ng usaping pangkapayapaan ay magdudulot ng isang napakalaking gulo sapagkat kung paano ang nangyari ng pakawalan sa panahon ni Cory Aquino, si Joe Masison. So, nung siya'y pakawalan mula sa kulungan, ay naging dahilan ng kanyang malawak na pagkilos at paggawa laban sa pamalaan kahit hanggang sa kasalukuyan.
Kaya nga dito, ipinapakita ng salita ng Diyos na kapag ka pumayag ang gobyerno, ang pamalaan na makipagkasundo sa pangkapayapaan sa armadong grupo ng tinatawag na NPA, malalagay tayo sa langanin. Sapagkat kaya sila humihingi ng pangkapayapaan tulad ng sinasabi ng ating Panginoon dahil tiyak ang kanilang pagtatalo. Makikita natin sa mga nakaraang administrasyon yung porsigidong pagsupil sa pamamagitan ng mga hakbang upang imulat ang tao. Sapagkat ang labanang ito ay napakalawak at napakatagal. At kung bakit sila nagtagal, dahil sa ating nakikita ngayon, ang gobyerno sumusuporta sa kalaban ng gobyerno. So, kailangan nating mamulat sa katotohanan ito. Kailangan nating malaman ang katotohanan ng salita ng Diyos na ang ating bansa, ayon sa Hebreo 11 verse 3, ay nakikita ng salita ng Diyos kung ano ang nangyayari. Kaya nga, dito sa Roma, chapter 13, ay pinapakita ng salita ng Diyos na ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihang hindi mula sa Diyos at ang makapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Kaya nga ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang, at ang mga nagsisalangsang ay nagsitanggap ng katulan sa kanilang sarili. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama, at ibig mo bagang mawalaan ng takot sa may kapangyarihan, gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya. Sapagkat siya ay ministro ng Diyos, ay kagagaling mo, datapwat kung ginagawa mo ang masama, ay matakot ka sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niyang ng tabak, sapagkat siya ay ministro ng Diyos, tagapaghiganti sa kagagalit na gumagawa ng masama. Kaya nga dapat na kayo'y mas pasakop, hindi lamang dahil sa kagalitan, kundi naman dahil sa budhi. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagbayad naman tayo ng buwis, sapagkat sila'y mga tagapangasiwa sa paglilingkod ng Diyos, na nagsisipamahalang walang patid sa bagay nito. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila ang nararapat. Buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. So dito makikita natin na kaya tayo nagbabayad ng buwis sa gobyerno dahil inuutos ito ng Diyos. So may mga taong laban sa gobyerno na gumagawa ng mga hakbang laban sa gobyerno para pabagsakin ng gobyerno. Ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Magkaroon kayo ng takot. Sapagkat ang taong bayan ay nagbibigay ng buwis dahil utos ng salita ng Diyos. Ngunit nakikita natin na nasa gobyerno ang sumusuporta laban sa gobyerno. At ito nakikita natin ang hayagan nasa Kongreso. So kinakailangan natin malaman bilang mga mamamayan ng Pilipinas, bilang mga Pilipino, at bilang nakakaalam sa salita ng Diyos, kinakailangan nating mamulat sa katotohanan. Sapagkat kung hindi tayo mamumulat sa katotohanan, isang araw magigising tayo na wala na tayong kalayaan. So dito sa salita ng Diyos, aking ibinabahagi sapagkat para makakuha tayo ng biblical insight tungkol sa pisto na isinusulong na nasa Kongreso laban sa gobyerno. So, mga kaibigan, mga kapatid, kababayan, magising po tayo sa katotohanan. Kung bakit nagkakaroon ng usapin ng tambang kapayapaan, hindi para magkaroon ng kapayapaan, kundi para ayaw nilang matalo. Ayaw nilang
sumuko. Kaya nga kinakailangan nilang pangkapayapaan, daya, upang sa likuran, titirahin ang ating gobyerno. Nawa ang salita ng Diyos sa video ito ay ating naunawaan na ang mamamayan na nagbabayad ng buwis sapagkat sinasabi ng salita ng Diyos. Sa bawat sentabo, sa bawat piso, sa bawat pira na ating pinapakawalan mula sa ating mga wallet, kapag tayo ay bumili ng anumang bilihin, laging may nakapatong na valuable added tax. So, ang ibig sabihin, ang bawat mamayang Pilipino na bumibili sa bawat pamilihan ay may obligasyon na magbayad ng buwis sa pamahalaan. Sapagkat yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ngunit pinakailangan nating malaman na ang ating binabayad ng buwis ay ginagamit naman sa mga pinuno na sumusuporta at lumalaban sa hakbang pang-kaunlaran pagtatagumpay ng pamahalaan. So dito natin makikita na panahon na para magising tayo, mga kababayan. Kung mapanood mo ang video nito, suportahan natin ang ating pamahalaan na nagsusulong para mapaganda, mapaunlad ang ating bansa, para mapaunlad ang ating komunidad at ating labanan at tutulan ang mga hakbang na ito ng kaaway na front ay ang usaping pangkapayapaan, ngunit sinasaksak ang pamahalaan ng katalikod. So dito, nawa ang salita ng Diyos ay nagbigay sa atin sa pamagitan ng Lucas 14 verse 31 to 32 at ang Romans chapter 13 verse 1 to 7. Pagbalain tayo lahat ng Diyos sa ating buhay, sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno. Nawa ang ating puso't isipan mamulat sa buong katotohanan mula sa salita ng Diyos, at katotohanan sa kasalukuyang nangyayari sa ating pamahalaan na may mga taong nasa gobyerno gumagawa ng hakbang laban sa gobyerno na ang maapektuhan ay tayong maliliit na mamamayan. Nawa, ibig nito ay nagpagising sa atin sa katotohanan, sa biblical insight tungkol sa Kristo na sinusulong ng mga taong laban sa hakbang ng pagtatagumpay ng ating gobyerno at ng ating pamahalaan. Kaibigan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe at upang ikaw ay maging updated sa sunod pa nating mga upload ng mga video, sapagkat sisimulan natin ang ating panibagong episode sapagkat halos siyang buwan akong natigil sa pagbabahagi ng mga video tungkol sa salita ng Diyos. Kaya naman, sa panibago nating episode ay patungkol sa salita ng Diyos at patungkol sa nangyayari sa ating bayan ang ating pag-uusapan. Sapagkat nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa at ang sangbong sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang salita. At sa pamamagitan naman ng salita ng Diyos ay ating makikita at malalaman ang nangyayari sa personal nating buhay, sa ating kapaligiran, sa ating bansa, maging sa buong mundo, makikita natin mula sa salita ng Diyos. Kaya sa Diyos ang papuri, salamat sa pag-subscribe, pag-like, share, and comment. Sa Diyos ang papuri, subscribe na po.